Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat masama ang panahon, tayo ay nagkakatipon dito sa atin sa Peña upang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagmamahalan. Sapagkat sa araw na ito, 11 mga nagmamahalan ang matapang na tumanggap hindi lamang ng hamon ng simbahan, kundi ng paanyaya ni Jesus upang makasama sa kanilang pag-iibigan. Mapalad tayo sa umagang ito sapagkat hindi lamang 12 na magpapakasal. No? Alam nyo, kung meron po akong ikinakapagkapuri bilang kura sa nakalipas sa 4 na taon, ang Peña at ang lokal na pamahalaan magkaibigan. Kaya nagpapasalamat ako sa presensya ng ating minamahal na konsehala, Chari Ortega. Konsehala, maraming salamat po. Kasama rin po natin ang Majority Floor Leader ng Konseho ng Maynila, Konsehal Monyo Pangco. Maraming salamat. Sila po ang mga principal sponsors ng 11 nating kakasalin. Alam nyo, aaminin ko po sa inyo, no? Nahihiya po akong i-invite sila. Kaya gumamit pa ako ng tulay. Pero nakakatuwa no, na buong pusong tinanggap yung ating paanyaya para po maging ninong at ninang, pangalawang magulang ng mga taga-Peñang ikakasal. Malamang kayo po ay napapailing sapagkat pagmamahalan ng tema ng pagdiriwang, 11 ikakasal na manunumpang magsisimula ng kanilang buhay pamilya. Pero heto ang ebanghelyo, ipinapaalala sa atin ang sangkarumal-dumal na pagpatay. Para bagang sinasabi na sa unang araw ng inyong kasal, kinakailang mapugutan ng ulo ang mga nag-iibigan. No? Kaya sabi ko, tinitignan ko yung mga kinakasal natin, sabi ko parang hindi naman sila masaya. No? Ang lulungkot ho nila. No? Magpalit ho tayo, tingnan niyo po sila. Sabi ng mga kinakasal, meron pa pong panahon para tumutol, ha? Ito, masaya ka ba kuya? Sabi ni kuya, opo. Hindi halata. Ano ang kinalaman ng ating pagdiriwang? Alam niyo, nakita niyo sa ebanghelyo sa araw na ito, sigurado na paisip kayo. At natanong, Lord, sigurado po ba kayo? Kasi ito ay kasalan. Dapat love story ang ebanghelyong napakinggan. Dapat romantic. Dapat nakakakilig. Pero ang ebanghelyo, si Juan, pinugutan ng ulo. Parang hindi yata magandang simula sa buhay, pamilya at mag-asawa. Pero ganun pa man, congratulations po sa inyong 11. Ngayon, pag-uusapan natin sa simula ng inyong buhay mag-asawa, ang pagpugot ng ulo. Baka mamaya sabihin po ng mga groom, Father, pwede bang mag-back out? Pwede bang huwag na lang? O baka sabihin din ng bride, Father, okay lang pong hindi na kami kasal. May message naman po siguro si Lord, lalo na para sa aming dalawa. Pero mga minamahal kong ikakasal, huwag po kayong mag-alala. May magandang mensaheng ebanghelyo para sa inyong 11. Dahil sa likod ng magdrama at madugong kwento ni Herodes, Herodias at Juan Bautista, may napakahalagang tanong tungkol sa pag-ibig na inyong sisimulan ngayon. At ano po yung tanong na yon? What is true love? How can we say that love is true? Ano nga ba ang tunay na pag-ibig? 3 bagay po ang ibig kong ipabaon sa inyo. Una, ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Ang tunay na nagmamahal dapat malinaw ang mata. Meron tayong kasabihan, love is blind. Alam nyo, hindi ako masyadong naniniwala sa kasabihang ito. Kasi bago ang kasal, parang blind talaga minsan. Kapag mag-boyfriend, girlfriend pa,
Parang blind ang isa't isa. Ang cute nung girlfriend kapag nagseselos. Pagkatapos ng ilang taon ng pagsasama, yung dating cute na nagseselos, kinaiinisan na. Noon ang dating, ang cute niya kapag natutulog, ang sarap tignan. Pero pagkatapos ng kasal, ang nakikita na yung kanyang malakas na paghilik. Noong ligawan, ang laging tanong, kumain ka na ba? Pero ngayon, pagkatapos ng kasal, ang tanong, pag sinabing kumain ka na ba, sasabihin, may pagkain sa ref, initin mo. Yan po yung progression ng love. Pero ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangahulugang hindi mo makikita ang kahinaan ng inyong minamahal. Dapat nakikita mo. Dapat alam mo. Minsan pa nga, ikaw ang pinaka nakakaalam. Pero sinasabi mo, kilala kita. Alam kong hindi ka perfect, pero pinipili pa rin kita. Yan po yung mahalagang aral ngayon mula kay San Juan Bautista. Hindi po siya natakot magsabi ng katotohanan kay Herodes. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nagsasabi ng gusto nating mapakinggan. Ang tunay na pagmamahal nagsasabi ng mga bagay na kailangan nating marinig. Kaya ang mga bride and groom, sana maging ganun din po kayo sa isa't isa. Huwag niyo lamang sabihin, mahal, ang ganda mo. O kaya naman, love, ang pogi mo. Minsan kailangan din nating sabihin, love, parang mali ito. Mahal, parang nasaktan mo ko doon. Mahal, mag-usap at magdasal naman tayo. Dahil ang pinakamagandang asawa ay hindi lamang yung nagpapakita ng pagkakilig sa isa't isa. Ang pinakamaganda at pinakagwapong asawa ay yung totoo kahit pangit ang nakikita. Ito ang siyang aking unang pabaon sa inyo. Hindi totoong love is blind, sapagkat ang tunay na pag-ibig, handang makita, maganda man o pangit. Pangalawa, sa pag-aasawa, huwag lamang maghanap o alamin kung sino ang panalo. Alam niyo, sa ebanghelyo po, marami ang gustong winners sila. Una, ayaw ni Herodes mapahiya sa kanyang mga bisita. Kaya nagbigay ng pangako, kaya't ayaw na niyang bawiin kahit alam niyang hindi tama. At dahil sa pride, mantakin ninyo, isang buhay na inosente ang namatay. Kaya tandaan po ninyo ito. Maraming problema sa buhay mag-asawa ang lumalaki dahil walang gustong magpatalo. Ang pagkatapos ng mahabang panahon ng inyong pagsasama, ngayon mas may advantage kayo. Sapagkat sa mahabang panahon ng inyong pagsasama ng kayong dalawa, ngayon sa inyong kasal, mas kilala ang isa't isa. At sa pagsasama, hindi dapat alamin kung sino ang panalo. Sa pagsasama, dapat laging hanapin sino ang pwedeng makapagturo. Kaya nga po, sa inyong buhay pagsasama bilang mag-asawa, you allow the other to always win, not only in your discussion, but to always win one another in terms of love. Laging piliin manalo sa larangan ng pag-ibig. At pangatlo, ang tunay na pag-ibig, laging pinipili. Alam nyo, ngayon, madali pang sabihin ng I do. Bakit? Maganda ang ayos ng mga bride. Makisig ang bihis ng mga groom. Maganda ang ayos ng simbahan. May reception pagkatapos ng misa. Pero darating ang panahon, mas madaling humindi kaysa ang umoo. Darating ang araw, kahit kayo mapapaisip, bakit ko ba pinakasalan ang taong ito? Pero ang tunay na pag-ibig, hindi lamang sa panahong nakakakilig. Ang tunay na pagmamahal, dapat pipiliin ka araw-araw
bawat sandali ng inyong buhay pag-aasawa. Ang marriage po ay libo-libo na I do pagkatapos ng inyong kasal. I do kapag masaya. I do kahit may problema. I do kapag okay ang buhay. I do kahit medyo kinakapos na. I do kapag healthy. I do kahit pa may karamdaman. I do higit sa lahat kahit hindi natin maintindihan. Diyan po nagiging tunay ang pagmamahal. Tandaan ninyo, ang pinakasalan ninyo maaring pogi o gwapo o maganda, pero hindi po sila perpekto. Kasabay ng inyong pagkataling puso ay ang katotohanang yakapin, hindi lamang yung maganda, kundi kahit pa ang pinakapangit sa kanila. Pero ang tunay na pag-ibig matatagpuan kahit makita ang pangit, pipiliin at pipiliin pa rin sa ngalan ng pag-ibig. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, binabati ko po kayo. Alam niyo, kakaunti man kaming mga pari dito sa Peña, pero malakas ang loob ko na mapagpapatuloy ang pananampalataya kahit wala na kami sa simbahang ito. Bakit? Sapagkat merong 11 pares ng mga mag-asawa na hindi lamang nagsumpa ang magmamahalan, kundi itataguyod ang kanilang pananampalataya. Kaya minamahal kong 11 couples, sana hindi po to yung una at huling pagkakataon na magkasama tayo sa simbahang ito. Makikita nyo ako nagmimisa, makakasama ko kayong nagsisimba. Alam niyo, aaminin ko sa inyo, pang-ilan na natin to, pang-apat ko na, no, nakasalang bayan. Ang dami ko nang nakasal. Yung unang taon, 6, pangalawang taon yata, 8, last year, wala ring 10. Tanungin niyo ako, nasan sila? Wala. Hindi ko na po sila nakikita. Pero ganun pa man, hindi ako sumusuko. No? Nagpapakasal pa rin tayo sapagkat umaasa tayo na isang biyaya na magkaroon sa isang pamayanan ng pamilyang banal na nagmamahalan, na nagtataguyod ng ating pananampalataya. Kaya sana kayong 11, hope to see you more often inside our parish. I hope to see more all of you in the coming days. Nang sa gayon, hindi lamang sa araw ng kasal natin pagtitibayin ang inyong pag-iibigan. Sa bawat pagdiriwang natin ng misa sa loob ng dambanang ito, muli tayong lalapit kay Ina, hihingi ng kanyang panalangin, lalapit sa Diyos upang basbasan ang inyong pagsasama. Isang paalala, hindi magagawa ng kasal na ito na pagkatapos kayong makasal sa simbahan, wala ng problema. Hindi garantiya na pagkatapos ng kasal na ito, magiging maayos ang buhay pamilya. Pero isang bagay ang sigurado ko. Simula ngayong araw na ito, mamumuhay kayo bilang mag-asawa ng kasama si Kristo. Simula ngayong araw na ito ang pinakamahalagang love triangle ng inyong buhay pagmamahal. Si groom, si bride, at sa gitna, si Kristo. Sa gitna ang Diyos. Kaya simula ng araw na ito, hindi na lamang kayo dalawa. Simula sa araw na ito, 3 na kayo. Kasama niyo ang Diyos na haharap sa maraming pagsubok. Kasama niyo si Jesus sa maraming pagkakataon ng inyong buhay pamilya. At kung laging kasama si Jesus, walang problema na hindi malalagpasan, walang problema na hindi mapagtatagumpayan. Muli, binabati ko kayo. At ang tanging panalangin ko para sa inyo, maging tapat kayo. Nang sa gayon, 11 pamilya ang mananatiling tapat dito sa Peña, Francia, na magtataguyod hindi lamang ng pagmamahalan, kundi magsasabuhay ng kanilang pananampalataya. Congratulations. Amen.